Natutuwa nga ako at siya pa nag-aya sa akin para mag-vlog kami. Wow! Kaya naman ako'y dali-dali sumunod at mangunguha nga daw kami ng pako. Kinakabahan nga ako baka mamaya manghingi ng talent ito. Bali walking distance nga lang pala yung ating pangunguhaan. Malapit lang to dito sa kalsada. Maputik nga lang guys at laging umuulan dito sa Quezon. Nagdala na nga rin pala kami ng panungkit ng papaya at kukuha nga tayo ng papaya at magkakarni din tayo ng manok dito. So ito finally ilang minuto nga lang nakarating na tayo doon sa ating pangunguhaan ng gulay. At pagdating ko nga sa location, napakarami palang tanim ng saging dito. Dati nga pala ito iparangan lang at sa vlog na to ang tatay ko nga pala ang bida at ako pa nga ay tinuturuan ko paano ko gagawin yung pag-video sa kanya. Wow! At dito nga ay nagsimula na kami mag-shooting. At dito nga sinimulan na niya mamitas ng pako. Siya rin pala ang magluluto na yan mamaya-maya laang. Wow! At dito nga sa location na to, marami agad kami nakuha na pako. Napakarami pa ng pako dito kahit tabing kalsada lang. At dito nga gagamitin na natin yung suklot o kawayan sa pananungkit ng papaya. Ay hala, yari tayo nito sa may-ari. At dito nga nakasungkit agad ang tatay ng isa pang papaya. Wow! Napansin ko nga rin pala na may hinog ng papaya. Sabi naman ng tatay, kinain na daw ng ibon yung papayang hinog. At dito nga sa pagsungkit ng aking tatay ay dalawa agad ang bumagsak na papaya. Wow! At dito nga sa uling pagsungkit niya na isang papaya ay tumama sa katawan ng papaya at tumama din sa kawayan and then tamaan nga pala ang tatay sa ulo ng papaya. At medyo naprotektahan yung kanyang mukha at medyo nga nadaplisan yung kanyang mata. At dito nga binidyoan ko isang papaya kaso wala pang bunga. At dito nga nagsimula na ulit kaming manguha ng pako. Ang dami kasing pako dito, malapit lang yung pagkukunan natin. Pag nasa probinsya ka nga naman, libre na yung gulay dito basta masipag ka lang manguha. Ito ay tumutubo lang kasi dito kung saan saan. At dito nga sa video na to, medyo naluluha-luha pa ang ating bida. Ang malas naman ng ating bida for today's video. Hindi na yata sanay mga awit ng niyog at sa papaya pala ang ay pumapalya. At dito nga sa video na to, nakarecover ng ating bida. So ayan, namimitas na nga pala siya ng gulay natin. Mamaya ilulutuin din niya yan. At siya nga pala guys, nagpresenta na siya nung muna yung magbablog. Wow! After 30 minutes nga pala, nakarami na agad kami nang nakuha. Wow! Nanguha pala kami ng pako dito para maihalo namin sa tilapia. Bali may tilapia nga pala ako doon na pinabili sa bayan pa. May rin naman ng magataan. Nakakaumay kasi lagi na lang isda at karne. Wala man lang tayong maktikman na gulay. Kaya nga yan, nagpumayag na nga rin ako sa tatay ko na sumama at manguha nga kami ng pako. At dito nga marami ng saging na may bunga na. Ang tawag sa amin yun ay senyorita o kaya ug-ug. At dito nga ang ating vlogger ay continuous pa rin sa pamimitas ng ating pako na gugulayin. At sa kabilang side nga pala, naispatan din natin na napakarami din pala na tanim na saging dito. Dito nga sa Quezon, pag masipag ka nga lang pala magtanim, ay marami kang aanihin. Wow! At dito nga naispatan ko na may dalawang pilapil na nilinis na. Siguro tataniman nila ng gabi. Masarap kasi yung gabi dito na lutong pinangat. At sa video na to, napapansin ko nga yung ating vlogger kahit hindi natin tinutukutukan ng camera, ay siya na mismo pupunta doon sa ating camera. Ay kaya sige na, hala, pagbigyan na natin. Ako na may natutuwa siya pa mismo nagsasabi sa akin na mag-vlog ako na mag-vlog. Wow! At dito nga binagsama ko na yung aming nakuha at binidyohan. So after 30 minutes nga pala na pamimitas ay nakarami na tayo na pwede nating gulayin ngayon for today's video. Bukod sa ginataan, masarap din tong bulang-lang. Isasosa natin sa suka na may toyo na may kamatis. Super sarap na ng iyong kain pag ito talaga yung inyong kinain. Wow! At dito nga, nagdesisyon na kaming umuwi at tayo magluluto pa at marami pa tayong gagawin. Bali magkakahit pa tayo ng niyog dito. At dito nga bumukod sa ating maputik. Bali dumadaan nga pala dito yung kabayo kaya masyadong maputik. At maulan din kasi everyday dito sa Quezon. At ito naman yung view na nagpahinga kami. Medyo nga hiningal ako kahit kababaan lang yung ahunin. Napansin ko nga pala na ang mga tanim lang sa akin dito ay puro senyorita og. Mabilis lang kasi yan mamunga and then magaan lang at hindi hassle. And then habang nga kaming umuwi ay namimitas din kami ng gulay sa aming daraanan para pandagdag din. At ilang hakbang nga lang ay nasa kalsada na kami agad. Wow! At dito nga ang ating vlogger ay naghugas ng paa niya at naputikan nga naman. And then after nga namin makarating sa bahay ay agad naman niyang hinimay yung pako na ating gugulayin for today's video. Sa paghihimay naman ng pako, madali lang yung ating gagawin. Dahon ng ating kukunin dito and then yung katawan na malambot ng pako. Masarap nga palang ilahok dito ay yung sardinas pag gagataan mo yung pako. And then after nga ilang minuto ay natapos na rin paghihimay ng pako. And then naghiwa na rin tayo dito ng luya na isasahog natin pang alis lansa din nga at ang ating gagataan ay yung tilapia na may pako. And then sinunod na rin yung hiwain na yung ating onions. At dito sa menu na to, nagbalat na rin tayo ng garlic na ating ihahalo mamaya-maya. And then nag-add din tayo ng okra para mas maraming gulay na ating makakain mamaya. And then meron din si yung nilagay dito na kamatis na pang ano lang niya, pang decorate. Hindi po talaga natin nilalagay ng kamatis yung ating ginataan na pako. Pang decoration lang daw niya yan. Okay. Wow!
After nga niya maghiwa ng mga ricado ay agad naman siya nagbalat ng niyog na ating gagamitin sa paggata. Dito nga pala sa Quezon ay libre lang ang niyog. Pag sa Maynila ka naman ay 60 pesos ang isang niyog. Bali, isang niyog lang ang ating gagamitin dito dahil malaki naman yung niyog na ating nakuha, no? Wow. After nga mabalatan ay atin ang babaakin ang ating niyog. Isang taga nga lang ay nabiyak na agad yung niyog. Sa pagbibiyak ng niyog ay kailangan ay ikaw ay sanay. At kung hindi, may possibility na madurog yung baon. At dito nga sa video na to nilagay niyo yung halaman ng nanay ko sa likuran para doon ay may background. At dito nga kinukudkod na niya yung niyog gamit ng kayuran. And then after nga niya ay lumipat nga sa loob ng bahay at medyo umuulan na naman dito sa Quezon. Then after nga niyang kayurin ay nilagyan naman natin ng 2 basong tubig para mayroong sabaw yung ating niyog. And then piniga niya iyan. And then after niya nagisa naman siya ng ating ricado. Una niyang nilagay dito ay yung ating luya. And then sinunod naman niya yung garlic. Pinapula-pula niya muna dito yung ating sahog. Then dito nga ay hinalo-halo niya at iniintay niya na mag-brown yung ating sahog. After ilang minuto nga lang ay sinunod naman niya yung ating sibuyas. Continuous lang yung kanyang paghalo dito and then para mag-brownish yung ating sahog dito ng ricado. And then after nga ilang minuto ay nilagay naman niya yung ating tilapia. Then after nga mailagay ang tilapia, sinunod naman niya yung natitirang ricado, yung okra, nilagay din niya para mas mabilis siyang maluto. And then mabilis din kasi maluto yung ating tilapia. And then nilagyan din natin ng 2 lara para medyo may anghang. And then after nga niyan magisa ay nilagay naman natin yung 2 basong gata ng coconut. Ito yung ating gagamiting sabaw dito. And then after nga kumulo ay nilagay naman natin yung pako. Bali mabilis lang to maluto at dahil mabilis lang lumambot yung tilapia and then yung ating pako. And then after nga lumambot na yung ating niluluto ay tinikman naman niya yung sabaw kung okay na ba yung lasa. So okay daw. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye!